BBM, sinisindak nga ba? Di umano si Tamba. Dumepensa si PBBM sa batikos ng ilang kritiko na wala namang bago sa kanyang bold reset sa gabinete. Ligtas naman si Eduardo Año sa balasahan. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Mananatili sa gabinete si National Security Advisor Eduardo Año. Bagamat wala pa ang fourth tranche ng cabinet reset ni PBBM, kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro ngayong umaga ang assessment ng presidente sa NSC. Ayon po sa ating Pangulo, and I quote, Secretary Año has been doing or has been having to deal with health issues ever since the time of the pandemic. However, he has kindly agreed to stay on in the NSC as he feels. And the President agrees, our President agrees that he can continue to do the fine job he has been doing. Naka naman ang tindi, no? Di ba, ano na to hindi agad na balita itong patungkol kay Anyo kung tutuloy ba to o hindi. Kasi di ba, pinag-resign niya yung iba. Pinag-resign niya lahat ng mga cabinet members niya. Tapos pagdating dito kay Anyo, ay parang naging question na siya ang isa sa matatanggal kasi hindi sinabi kung tinanggap ang kanyang resignation or hindi. Ang dami na. Yan ang naging question ngayon dyan eh. Ang dami na hindi tinanggap ang resignation. So ilan lang? 3 o 2 na lang ngayon kasi ano na rin si Anyo. No, sinasabing hindi tutuloy na hindi rin tinanggap ng presidente. So, yan ang question ngayon dyan. Bakit tika muna? Ba't pinag-resign mo? Sinasabi mo, i-revamp mo, i-rehabilitate mo yung cabinet mo. Yung pala, iilan lang mo. Ang tatanggalin mo, hindi mo rin pala tatanggapin yung resignation. Para kang tanga. Parang niloloko mo lang yung mga Pilipino na kunwari, aayusin mo yung gabinete mo. Nung pinag-resign, lahat naman halos pinabalik mo. Ilan lang ang natanggal. Matatandaang dawit ang pangalan ni Anyo sa nabanggit na core group ni Interior Secretary John Vic Remulla na naghanda sa pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Sa core group na ito, walang nasibak sa balasahan dahil rejected ng Pangulo ang courtesy resignations ni Remulla at Defense Secretary Gibo Teodoro. Paalala ng Pangulo, talagang hindi isang bagsakan ang announcements niya ng appointments dahil I have to explain that it's not a cabinet revamp. What we really did was we are still in the process of examining. Now, nasa baba na tayo. What happened really here was that Teka muna, ang gulo mo talaga. Di ba? Ang dami mo nang tatanggalin, hindi mo pa naman Ay, naku, ewan ko sa iyo. Wala ka. In short, anong napala ng taong bayan diyan sa ginawa mo na pagpaparesign tapos hindi naman pala. Meron ka pang na-delay na desisyon. Hindi natin alam kung anong nangyari in between. Ano ba? Chinek mo ba yung loyalty? Nagkaroon pa ba kayo ng loyalty check? Di ba? May dinemand ka muna bago mo ibinalik. Yung ganong klase. Parang walang napala ang taong bayan. Na meron ngayon lumalabas na mga question, ikaw may napala. Ano ang hiningi mo dito sa mga cabinet members para hindi mo tanggapin ang kanilang resignation? At doon sa ano pang hiningi mo doon sa nahuling announcement? put everyone on notice that you are basically all on probation. May mensahe rin si Yusek Castro sa gabinete. Kung hindi natin naaabot ang target, kung walang aksyon, kung walang resulta, papalitan. Para sa agenda, kung hindi maabot ang inaasahan, papalitan ang target. Ano ba yung hinahanap yung target? Linawin mo. Kasi meron mga nagsasabi na may hinihingi ang Malacanang nakapalit. Hindi ko alam kung ito'y totoo. So tanong lang po ito na kailangan meron silang ibigay na kota sa bawat cabinet para diyan sa palasyo. Kung hindi ay matatanggal. 'Di ba? Ano ba yung target?
Linawin niyo, ano ba yung target na yan? Oh. Para alam ng taong bayan, teka muna, hindi mo tinatamaan yung target. Marcos, kailangan maging malinaw ka rito. Hindi yung basta-basta ka lang magsasabi na, ay hindi, kaya tinanggal, hindi naabot yung target. Ano ba ang hinahanap mo specifically sa bawat cabinet members? Maging malinaw ka. Hindi yun nanguhula yung taong bayan. Tapos katulad ng nangyari dito kay, anong pangalan nito? Diyan sa bigla mong tinanggal dahil may tinayong building. O, di ba? Oh. So, ewan ko kung anong ganap mo eh. Etong kay Arnel Agnacio, di ba? Bigla na lang tinanggal. Tapos kunwari, may question doon sa tinayong building. Dumaan naman pala daw ito. Pinaliwanag ng maayos ni Arnel Ignacio na dumaan ito sa proseso. So, legal na legal po. Kaya hindi natin maiintindihan at hindi natin masisisi ang taong bayan kung pagdudahan na ano ba ang kondisyon ni Marcos para gawin niya yung pagpaparesign at pagbalik. Ano ang mapapala ni Marcos bago niya ibalik itong mga cabinet members at ano pa ang dapat mapala di umano ni Marcos para hindi maalis itong mga cabinet members. Eto lang, meron akong gustong i-explain sa inyo patungkol dito. Kasi bakit untouchable itong si Tamba? Pinag-resign niya, merong revamp na gagawin sa cabinet. Tapos, si Tamba, nananatiling malakas. Hindi natin alam kung ito'y sinisindak ni Marcos. Oy, teka muna pinag-resign ko itong mga cabinet members. Kaya ikaw ang susunod pag hindi ka pa nag-ayos. Or talagang sadya na itong si Tamba ay talagang tao ni Marcos kaya hindi magalaw-galaw. Kasi alam mo yung nangyari dito kay Tamba. Di po ba na itong kay Duke Frasco hindi pumirma sa support kay Tamba. Ako'y nagtataka lang, bakit kailangan magpaikot ng support ito si Tamba, magpapirma ng suporta sa mga kapwa niya congressman kung talagang malakas si Tamba. Tingnan mo si BP Sara. Si BP Sara ay hindi siya nagpaikot ng walang loyalty check, ika nga. Hindi yan kumausap ng mga senador. Wala silang kondisyones, walang pag-flex. Nasuportado siya ng mga senador. Nanahimik. Sa katunayan, umalis nga si BP Sara, ngayon ay nasa Malaysia. Pero tingnan mo ito si Tamba. Nagpakalat. Ibig sabihin, nawawala na po ang suporta ni Tambaluslos. Ni itong si Martin Romualdez. At alam mo, meron ako naririnig. Sa isang mapapagkatiwalaang tao. Tanong ko sa iyo, Tamba, totoo ba ito? Na unti-unti nang kakalas ang mga kaalyado mo sa iyo. Ang mga kakampi mo ay unti-unti nang aalis ang suporta sa iyo. At gaya ni Duke Frasco na hindi nagpatakot, hindi nagpauto, hindi nagpalinlang dito kay Tamba, hindi pumirma ng suporta. Kaya matapang itong mama na ito, and we really hope na may sumunod pa. May sumunod pa sa lalong padaling panahon. Wag niyo nang patagalin 'yan. Lalong-lalo na ngayon na nawalan na ng suporta si Tambaluslos. Binalik pa sa kanya yung articles of impeachment ng Senado. Ngayon nasa Kongreso na. Malalaman natin. This is the time para makita natin kung talagang iiwan na ng tuluyan ito si Tamba. And yung sinasabi ko nga, gagastos siyang ulit dyan. Dahil yun ang binitawan ni Tiangco. Kaya lang naman pumirma ng impeachment. Dahil ginawa ng pork barrel.
para mag-release ng pondo, ito si Tamba. O ngayon, wala na. Binalik dyan, naibigay na. Titingnan natin kung may suporta. At higit sa lahat, itong pinakamatindi. Hindi na maitatago na may lamat na ang Kamara. Humihina na po ang suporta ni Tamba dyan. Kaya tayo po ay magdiwang dahil matatapos na rin itong kahibangan ni Tambaluslos. Okay, next topic po tayo. Nako, eto, tingnan ninyo. Matindi talaga to si Robin Padilla. Muntik na magsuntukan. Naghahamunan na ng suntukan. Si Robin, tingnan nyo. Nagkaharap na. Masama na. Masama na. Tingnan nyo. Masama na ang tingin ni Robin Padilla dito kay Villanueva. Kaya tinawag ni Bato eh. Kasi kikita niya manununtok na si Robin Padilla. Kaya sabihin nyo, Coach Oli, ano ba naman yan si Robin Padilla? Bakit niya dinadala yung pagkasangganon niya, yung kanyang pagiging ugaling kalye dyan sa Senado? Ako, naiintindihan ko si Robin. Kasi talagang, alam nyo naman na mahal nito ang Duterte. Talagang puso ang binigay niya rito. No? Hindi ko sinasabi na tayo ay maging basag ulo. No? Pero, ang nagustuhan ko dito kay Robin Padilla, hindi namumulitika. Talagang all out. Alam ng taong bayan saan siya nakalinya. Diba? At hindi siya natatakot. Ako naniniwala na ipagtatanggol nito si Robin, si Tatay Digo hanggang kamatayan. So, pag tiningnan mo siya sa point of view ng mundo at ng politika, sabihin mo sigurong mali ang ginagawa ni Robin Padilla. Pero ang tingin ko rito, ang tinitingnan ko dito ay yung kanyang loyalty. Yung kanyang puso dun sa kanyang ginagawa. Sa madaling salita, totoong tao, ito si Robin. May pagkakamali. Lahat naman tayo may pagkakamali. Ayan, bumalik. Masama na tingin. Tinawag ulit. Talaga kasi baka mapunta sa alanganin eh. Siguro, nagsalita pa ito si Villanueva. Meron siyang hindi, nagpantigang Siguro sinabi, Robin? Siga ka? Baka ganun si Robin. Robin? Sasamain ka sa akin? O kaya, Robin? Bagito ka lang. Hindi ko alam kung ano yung sinabi. Basta biglang napalingon si Robin eh. Sumugot siya. Nawat na. Umaharang na sila Cayetano. Totoo to si Robin. Hindi nagbabluff yan. Totoo ito. Sundalo ito ni PRRD. Hindi mo matatawaran ang puso ng mama na ito. Ako, napainom ng tubig. Ninervyos. Ay, mambihira. Ako, bilib ako sa tapang nito si Robin kasi pinapanood ko to dati. At alam nyo naman kalakasan ni Richard Gomez before. Di ba? Yung panahon na yon, talagang si Richard Gomez atleta pa. Malaking mama, maskulado, atleta. Malakas yan. Pero di ba nag-away sila ni Robin doon sa mga nakakalala. Sinapak ni Robin. Walang laki. Buo ang loob. Buo ang loob na itong si Robin. Napainom yung mama. The members so mentioned is well taken. Yun naman ang maganda. Si Robin pa ang lumapit. Hindi ko alam kung humingi siya ng sorry. Pero ang importante, hindi ma-pride. Diba? Binaba yung sarili, siyang lumapit. Share now. Kaya paalis na siya, ayaw pa siyang paalisin. Ayos na ba tayo? Baka sa susunod, sapakin mo.
Tingnan niyo, tinayos siya pa. reiterates its ruling. Nilapitan pa. Oh, may binulong Chair pa will ulit. suspend the session Ayos until na, ayos. 6 Alis na si p.m. Robin. Ayaw pa alisin. Oh. This evening in order to afford Ayos na. Sabi na, ayos na. Hindi, dito ka lang. Ayusin mo muna natin. Sigurado bang okay ka na? Ganun siguro sinasabi. Oh. other Gumanon na si Robin sa likod. Ayos na. Kalma ka lang. Huwag ka na matakot. Siguro ganun. Hindi. Ako lang, tingnan niyo yung ginagawa, di ba? Gano'n ka talaga na kailangan Ayos na. Ay, nako.